So this year 2025, no, ang daming mga loan app na nagsisilabasan ngayon. As early this January 2025, ang dami talaga nila, lalong-lalo na dito sa App Store. Which is I really tried, guys. Agad-agad sinubukan ko agad nung makita ko na may bagong loan app dito, which is itong si Cash Choice, Mabilis Cash App nga. Which is nag-offer siya, guys, ng up to 80,000 pesos. But not guaranteed talaga na makukuha talaga natin yung maximum credit limit nila. Pag first time mo pa lang talagang nag-apply sa mga itong loan app. Of course, mababang amount talaga ibibigay sa'yo, which is I really tried, guys. And then yun nga, auto-approve. Yes po, na-approve agad ako dito. But makikita dito, hindi siya auto-disburse. Makikita natin yung kanyang loan summary, yung interest rate niya. Kung gusto ba natin siyang ituloy. So, madali lang po ang kanyang application. Hindi mo kailangan provide ng payslip, ng income document, ng other legal accounts, no, para ma-offeran ka dito. Hindi kailangan yan. Basta mag-fill up lang po tayo ng kailang application form. So, eto na nga. So, dito po sa App Store, si Cash Choice Mabilis Cash is operated po siya ni Gold Serve Lending Corporation. But dito po sa privacy policy niya po, no, these loan services daw provided by Cash Choice are authorized by Philippine Raw Financing Corporation. So, under po siya ni Philippine Raw Financing Corporation, which is, as I visited nga po sa SEC website, I found out po na legit po na registered po siya sa list of recorded online lending platforms po. But, ito ang nakalagay lang po dito is pesos.ph. So, hindi po nakalagay si Cash Choice Loan App. So, I don't know kung nakaprocess pa lang, titignan natin kung mag-a-update to. But good to know na legit itong si Philippine Raw Financing Corporation. So, maganda malaman na license to operate sila. So, anyways, balik tayo sa App Store. So, without further ado, download po natin tong si Cash Choice, no? Para masubukan ko na at masilip ko na. So, by the way, wag nyo muna tong i-download. Tinry ko po muna. Tingnan nyo muna, guys, yung application process. At kung magugustuhan nyo rin yung kanyang loan summary, yung loan details sa yung kanyang interest rate bago kayo mag-decide na mag-download dito. But for now, ako muna yung sumubok and ipapakita ko nga sa inyo. So, after downloading, i-open po natin itong app and then nakalagay nga po dito, yung maximum loan amount niya nga po is up to 80,000 pesos and as you have noticed, guys, may logo dito sa right side nyo, nakalagay sapat. So, nakalagay din doon sa may taas na portion na sapat pera. So, nagbago po yung pangalan niya. Hindi na siya si Cash Choice. So, si Sapat Pera na siya dito. So, it looks familiar, no? Naka-feature natin kasi ako dito few days ago, no? Nagbabago yung mga loan app. So, yun nga, nasilipin pa din natin ito. So, here po, allow natin to para makapag-proceed tayo. So, nakalagay po dito, no? Yung kanyang loan terms daw is up to 180 days. And then, meron daw siyang interest rate na 0.04% a day. So, without further ado, guys, apply tayo. Click natin tong apply now. And then, here po, we need to provide our mobile phone number. Alam niyo ba dito, guys, sa phone number ko na ito, yung usual kong ginagamit na number is, ayun yung tagabi, namimili siya ng number, guys. So, I don't know kung namimili siya ng network. Kasi globe number yon. So, pinalitan ko siya ng smart. Nag-proceed siya sa smart. So, anyways, enter natin yung verification code. And then, after doing that po, from 80,000, naging 8,000 pesos na lang po yung loan amount niya po sa akin. And then, yung nagbago nga po yung kanyang interest rate, naging 0.05% a day. So, hindi natin alam kung legit talaga ito, no? Kasi nagbago na naman siya ng pangalan. So, kanina, naging Sapat Pera siya. Ngayon, Bilis Pera na siya. Actually, may loan app talaga na Bilis Pera before. So, ngayon, hindi siya visible. So, si Bilis Pera loan app, nagtatago pala dito kay Cash Choice Loan App. And alam nyo ba, si Bilis Pera is nagtatago din siya sa loan app ni Kiva Cash. So, kung familiar kayo kay Kiva Cash Loan App, ganito din po siya. So, Bilis Pera din yung lumalabas after the end of this loan application. So, nakakaloko tong mga loan app na to. Nagpapalit-palit lang po sila talaga ng pangalan. Nagtatago lang sila sa ibang loan app. So, anyways, proceed pa rin po tayo. Click natin tong apply now. So, anyways, ito nga po pala yung chain ng application, authentication, personal information, job info, contact info, and then yung payment account information. Of course, click na po agad natin itong apply. And then dito po, we need to provide our ID details. So, dito po, we need to provide the front photo of our ID card. So, ito nga po pala yung mga IDs po na nire-require nila. I don't know ano pinagkakaiba nito. Recommended ID type dito sa taas at saka recommended ID type din dito sa baba. Para sa silang recommended. Anyways, pili lang po tayo ng isa dyan. And then, pipicturean lang po natin. Then, right after kapag mapicturean natin, mag-auto-fill up po yung details natin sa IDs. So, i-check na lang po natin kung ito po ay tama. And then, next po tayo, which is the facial verification na. So, alam nyo na yan kapag facial verification. And then, right after ma-provide natin yung ating ID card, tsaka yung ating self-verification, tapos na tayo sa authentication process. Which is, ang next one is the personal information na. So, dito po nangangailangan sila sa atin ng ating, of course, personal information, including our education, marital status, email, gender, loan purpose, address details, home phone, number of children, then home city. And kapag na-provide na po natin, click po natin tong get
a loan. And then sa next application process po tayo, which is the job information. Sa job information, nanghingi sila ng company name, company address, company phone number, profession, work experience, monthly income, address details, salary day, job type, salary type. So dito po, after natin ma-provide itong mga information dito, click po natin tong get a loan, and then sa next application process na po tayo, which is the contact information po. So dito po, nanghihingi po sila ng 5 contact reference. So kailangan po natin i-input to dito through our phone book list. So i-ready nyo na yan. After this one is next po tayo, which is the payment account information na po hinihingi nila. Ito po yung disbursal method po. So either e-wallet po or bank transfer po yung ipoprovide natin dito. So kapag po na-fill up natin tong portion na ito, click po natin tong next. And agad-agad po, hindi pinag-isipan, auto-approve po agad-agad. So may nakaredy na po tayong loan amount dito na 2,000 pesos. So from 80,000, naging 8,000, naging 2,000 pesos na lang. So sabi ko naman sa inyo, hindi man guaranteed talaga na mataas yung offer nila, but at least meron tayong offer nga. So ito nga po yung offer nila sa akin, approve agad-agad, diba? So nakalagay na po dito na 7 days to pay na. So anyways, para makita natin yung loan summary nito, click po natin tong apply. Andito na nga po yung mga loan details natin. So again, meron akong loan amount na 2,000 pesos, then 7 days to pay only, and then yung interest rate niya na parang wala namang silbi, no? Yung 0.5% a day. Walang silbi to, guys. Kasi nakalagay dito sa loan summary niya na meron nga daw po ako matatanggap na lang sa 2,000 pesos na 1,200 pesos. Ito na lang daw yung amount na ma-receive ko. 1,200 pesos. So, agad-agad sa isip ko, 800 na agad yung nawala doon, di ba? Bongga. Yung repayment amount ko, 2,000 na buo, of course, no? So, processing fee, 667 pesos. Then, yung interest fee ko is 13 pesos only. So, yung risk control service fee is 120 pesos. Grabe. Kaya nga po, lahat-lahat ng fees, charges, interest niya, sumabot po siya ng 800 pesos po. Kung i-convert mo yan to interest rate, so a total of 40% po yung effective interest rate niya. Grabe. Grabe yun for 7 days. So honestly, kamukha niya si Fan Solution. Kami-feature ko lang few days ago. Parang magkakapatid sila, guys. Ganito din. Si Fan Solution, si Agad Peso. Grabe, no? Parang iisa lang sila ng nanay. Ganon yung format niya, ganon yung mga interest rates niya. Ganito rin po. So kayo ba, payag kayo na ganito na lang yung matatanggap niyo? 1,200 pesos. Then papayag din ba kayo sa mga interest rates niya for 7 days only? Grabe, diba? So for me, it's not recommendable, guys, kasi lulubog lang tayo dito sa utang. At hindi talaga siya tunay na nakakatulong. But it's up to you. Kayo pa rin naman nyo. Pag-isipan nyo po ng paulit-ulit, pag-isipan nyo po ng mabuti. At least na-expose natin, na-i-share ko sa inyo, naging aware naman na kayo regarding this one. So ngayon, kung gusto nyo po rin siyang i-try, out na po ako dun. Bahala na po kayo dun. And that's all, guys. Anyway, sino po sa inyo nakatry dito? Kay Cash Choice na naging sapat pera, na naging bilis pera loan. So paki-comment down below your experiences para aware po tayo dito. So yun lamang po. Ayaw po may natutunan kayo sa video. I hope nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan niyo po yung video, please don't forget to like, share, and subscribe. Click yung bell button para lahat po ng videos ko is updated and notified po kayo. Yun lamang po. Thank you po for watching this video. Bye!